3 araw bago ang kasal, pinasyalan nila Mika at Jacob ang wedding venue. Ang wedding coordinator ay abalang inaayos ang seating arrangements, habang ang mga staff ay nag-aayos ng mga ilaw, sound system at wedding arc. Nasa gilid si Jacob. Hawak ang phone ngunit matagal nang nakatitig lamang sa kawalan. Hindi niya namamalayang pinagpapawisan siya ng malapot sa tensyon. Tila bumibigat ang bawat segundo dahil sa lihim na bumabagabag sa kanya. Sir Jacob, okay na po ang final layout. Si Ma'am Micaela po ay tinutulungan na ni na Mommy Olivia at Gianna sa fitting ng bridal gown. Gusto niyong i-check ang program? Ani Tricia. Napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip. Napangiti ng pilit. Saka tumango. Sige, patingin. Habang iniisa-isa ang detalye ng wedding program, tahimik lang siya sa isip niya. Umiikot lang ang tanong kung bakit ba niyang ituloy ang kasal gayong alam niya ang ama ni Mika ang dahilan ng pagkamatay ng mommy niya, ni hindi niya na namalayan na paglapit ni Mika. Hey Mr. Cabral, parang malalim ang iniisip mo. Napalingon siya. Kaagad nang umiti si Mika at ang ngiting yon ang tanging sandigan niya sa lahat ng kaguluhan ng kanyang isip at puso. Naluluha lang ako sa ganda mo kahit hindi ka pa nakabihis ng gown. Saka, hindi ako makapaniwala na ikakasal na tayo. Kabado lang, ani ang pilit na pinapasigla ang boses. Umismid si Mika at umakbay sa kanya. Kinakabahan ka ba? O may bumabagabag sa'yo? Pwede mong sabihin sa akin. Mika, mahal kita. Huwag mong kakalimutan. Tila hindi inasahan ni Mika ang biglaang pahayag na yon. Napatingin to sa mga mata niya. Alam ko, ramdam ko, mahal din kita Jacob. Bukal sa loob nating dalawa ang magaganap na kasalan. Niyakap niyang babae ng mahigpit. Ngunit sa kabila ng mainit na yakap, ang dibdib niya'y tila pinipiga. Kaya ba niya napatawarin si Don Arturo? Kaya ba niya naibaon sa limot ang natuklasan? Sa ngalan ng pagmamahal niya kay Mika, sa ngalan ng pamilya nilang dapat buuin. May digma ang kailangan niyang resolbahin, pag-ibig o paghihiganti. Nasa loob ng kwarto si Rosie, tila pagod at balisa habang nakaupo sa lumang sofa. Tumigil ang isang itim na van sa harap ng safe house. Muwaba si Lance. May dalang envelope. Bumalik ka. Ano? Naniwala ba si Jacob sa acting ko? Grabe ang takot ko. Anitong agad na napatayo nang makita siya. Oo, paniwalang paniwala sa drama mo. Hetong kabayaran mo. Iniabot ang makapal na envelope na puno ng pera. Lance, sigurado ka bang safe tayo? Kapag nalaman ni Jacob ang totoo, hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Tsak na malaking gulong mangyayari kapag nagiganti si Jacob kay Don Arturo. Tapos ang problema ni boss. Tumahimik si Rosie. Kinuha nitong envelope ngunit hindi may tagong lungkot sa mga mata. Kita ang bigat ng konsensyang dinadala kaya winarningan niya to. Hoy Rosie, kapag bumaligtad ka, ubos ang lahi mo. Huwag mong sasabihin si Don Maximo lalaking obsessed kay Luciana. At ito din na nagpakidnap at actually, hindi pumatay. Kung hindi nag-suicide si Luciana kaysa mapa sa kamay ni Don Maximo. Oo, alam ko kung gaano kaitim ang budhi ng matandang yon. Hindi ako babaliktad. Nakita mo naman na hindi natapos ang obsession sa ina, pati anak na si Ligaya tinarget ng matanda. Tumahimik ka na lang at in-enjoy ang malaking pera kung ayaw mo mawala kagad sa mundong ito. Pagkatapos ng kaso, tuparin yung pangakong tutulungan ng buong pamilya kung mag-ibang bansa. Basta gawin mong parte mo. Yun lang ang kailangang kapalit ng milyones. Tandaan mo Rosie, kung hindi dahil kay Don Arturo, hindi sana nakulong si Don Maximo. Tinuring niyang kaibigan pero ito din na nagtulak sa likod ng selda. Pero hindi naman ang anak niyang dapat magbayad. At isa pa ay totoong may kasalanan si Don Maximo. At Lance, hindi ba't matagal mo na kaibigan si Jacob? Hindi makakabuhay ng pamilya ang pagiging mabuting magkaibigan. Isa lang ang misyon natin, ang maipagiganti si Don Maximo. Hindi tayo dapat makonsensya. Lumakad na siya papunta sa labas, ngunit bago tuluyang umalis ay lumingon ito kay Rosie. Huwag mo subukang magsalita, Rosie. Delikadong pinasukan natin. Binabalaan kita. Umalis na siya. Naiwan si Rosie na hawak-hawak ang envelope, tila nakatitik sa kawalan. Sa isang high security prison, makikitang makapal na rehas. CCTV at mga bantay sa paligid. Nakaupo si Don Maximo na tila hari, nakasuot ng kulay kahel na uniform ng bilanggo. Tahimik ang paligid habang pinapasok sila sa loob ng silid ng dalaw. Nang magtagpo ang mga mata nila, lumitaw ang mapait na ngiti ni Don Maximo.
Akala ko hindi ka na darating. Ano, tagumpay bang plano natin? Tagumpay, Don Maximo. Naniniwala na si Jacob ng ama ni Micaela ang pumatay sa ina niya. Galit siya ngayon kay Don Arturo. At anytime, may bomba na pwedeng sumabog. Mabuti, maasahan ka talaga, Lance. May naghihintay sa'yo malaking gantimpala. Asahan po ninyo ang katapatan ko. Kaibigan ko si Don Arturo, Lance. Sa dami ng pinagdaanan namin, hindi ko akalain na sa halip na tulungan ako makawala sa kaso, ay kusa akong isinubo sa mga buhaya. Akala niya tapos ng lahat. Akala niya ligtas ng anak niya. Akala niya ay kaya niyang protektahan ng unika iha niya. Doon siya nagkakamali. Mas tuso ako sa kanya. Anitong tila demonyong ngisi. Naghihintay na lang po ako ng desisyon ni Jacob. Kasalukuyan ang inaayos ang warrant of arrest. Kunwaring tinutulungan ko siya. Wala siyang alam na kalaban ako. Ani ang kumpiyansa. Ihanda mo mga tao kung sakaling magbagong isip ng gagong si Jacob at ituloy ang kasal. Kahit na akala niyang si Don Arturo pumatay sa nanay niya, isalvage ang dalawang pamilya. Pasabugin ang venue ng matapos na. Kapag patay na si Jacob, madali na ako makakalaya. Opo, masusunod Don Maximo. Tumayo siya, halatang may pag-alinlangan, ngunit hindi makatanggi. Bago lumabas, tinitigan niya si Don Maximo na tila mas lalong nababalot ng puot kahit na nakangisi. Tahimik ang gabi, ngunit mulat pa rin si Jacob. Mag-isa siyang nakaupo sa harap ng isang monitor. Paulit-ulit na nare-review ang CCTV footage mula sa safe house kung saan pansamantalang itinatago si Rosie. Nais niyang matiyak ang kaligtasan nito. Hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali hanggang sa makita niyang isang pamilyar na figura sa footage. Si Lance. Napakasipag talaga ng kaibigan niya. Hands-on ito sa pagtulong sa kaso ng mommy niya. Pinatigil niyang video sa eksaktong frame na pumasok ang lalaki nakakapat itim na jacket. Agad niyang pinazoom ang mukha upang matiyak kung si Lance nga. Mahirap na magtiwala. Ngunit bakit naman pupunta ang kaibigan niya ng ganitong oras? Kinuha niya kaagad ang phone at tinawagan si Lance. Bro, may problema ba? Bunga nito. Wala naman. Itinatanong ko lang kung nagpunta ka ba sa safe house kagabi. Kay Rosie, may latest news ba? Baka may naalala siyang iba pang sangkot. Ha? Hindi bro. Bakit ako pupunta doon? Hindi ba sabi mo, ako na munang bahala sa security ng kasal ninyo? Yun ang pinagkakabalahan ko. Pero kung may utos ka, magsabi ka lang. Ayos na din ang warrant of arrest ni Don Arturo. Gusto mo bang iserve na bukas? Halos hindi niya maintindihan lahat ng sinasabi ng kaibigan. Bakit naglilihim ito? Inulit niyang i-zoom ang CCTV. Tinignan pa niya ang ibang anggulo. Si Lance talaga. Sandaling katahimikan, huminga ng malalim si Jacob. Ngunit hindi niya binanggit ang footage. Wala, just checking kung may nakuha ng bagong info mula kay Rosie. Huwag mo nang iserve ang warrant kay Don Arturo. Okay, paulit-ulit ang kwento. Puro pangalan ni Don Arturo ang binabanggit. Sige, salamat. Pagkababa ng tawag, nakatitig pa rin siya sa monitor. Tila binalot ng bigat ang dibdib niya. Hindi niya maintindihan ang motibo pero malinaw na nagsisinungaling si Lance. At kailangan niyang alamin kung bakit. Unti-unting nabubuo ang duda at pangamba kung si Lance ay may itinatago, anong klaseng laro ang ginagawa nito. Pwedeng may dahilan siya, pero bakit kailangan niya magsinungaling? Bulong niya sa sarili. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa maliit na safe sa gilid ng bookshelf. Binuksan ito at nilabas ang isang external hard drive at lumang phone, mga gamit na noon pa niya inihanda para sa mga confidential na investigasyon. Hindi alam ng karamihan na siya ay may sariling private intel system. Dito niya kinokolekta ang sensitibong impormasyon, malayo sa abot ng kahit na sino. Kabilang na si Lance, binuksan niyang isa pang terminal at inaccess ang ilbang surveillance feeds sa opisina. Kung nagsinungaling siya tungkol sa safe house, saan pa siya nagsinungaling? Bulong niya sa sarili. Gamit ang kanyang access sa internal GPS tracker ng team nila, kinumpara niyang lokasyon ni Lance sa mga nakarang araw. Tumigil ang kursor niya sa isang entry. Sa kulungan. Anong ginagawa ni Lance doon? May tinawagan siyang private contact sa prison upang manghingi ng surveillance footage. May inutusan din siya na mag-background check kay Lance. Pinaimbestigahan niyang mga lugar na pinuntahan at mga taong nakausap ng kaibigan. Ilang oras ang lumipas. Nakahiga si Jacob ngunit dilat ang mga mata. Nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip ang pagsisinungaling ni Lance. Ang mga sinabi ni Rosie at ang kasal nila ni Mika. Tumagilid siya sa kama, napahawak sa kanyang noo, halos hindi siya makahinga sa bigat ng emosyon.
Pagkagalit, pagkadismaya at kalituhan, labis din ang kaba sa dibdib niya tungkol sa nalalapit na kasal. Napabuntong hininga siya. Kahit si Don Arturo ang killer na matagal niya nang hinahanap, hindi niya kayang iwan si Mika at si Nathaniel. Pumikit siya saglit, parang sinusubukang pawiin ang sakit. Saka humawak sa bulsa at nilabas ang singsing. Tinignan yon sa kamarahang ngumiti. Hindi ko pipili ng paghihiganti sa halip na pagmamahal. Hindi ko hayaan ang galit ang sumira sa pamilya ko. Aniya sa sarili. Pagkatapos ay humiga siyang muli. May lungkot pa rin sa mga mata pero ngayon ay may linaw ng kanyang pasya. Hindi na sila muling magkakahiwalay ni Mika. Kakausapin niya ito tungkol sa natuklasan bago ang kasal. Kinabukasan, si Jacob ay nakaupo sa harap ng 3 malalaking monitor. Determinado siyang malaman ang katotohanan. Hawak niyang isang USB na ipinadala ng isang private contact mula sa local prison surveillance system. Pinasok niya ito sa computer at nagsimulang panoorin ng footage. Makikita si Lance na nakasuot ng itim na hoodie at nakakap gaya ng suot nito noong puntahan si Rosie. Nakuyom niya ang kamao nang makitang si Don Maximo, ang presong dinalaw ni Lance. Pinindot niya ang pause. Malinaw na si Lance nga. Anong connection ni Lance kay Don Maximo? Parang break up sa jowa din palang breaking relationship with a friend. Masakit. Nakabukas ang laptop at may kopya ng mga file na ipinadala ng tauhan niya. Tinitigan niyang mga to matagal bago muling tinawagan ng kontak niya. Gusto kong malaman kung anong connection ni Lance kay Don Maximo. Pakidig in, pati na bank account ni Lance. Aniya sa kabilang linya, nakakunot ang noon niya habang tumitingin sa mga dokumento at CCTV footage. Pinagpapawisan siya kahit na malamig ang aircon sa silid. May dumating na email, file ng bank records ni Lance. Makikita sa screen ang sunod-sunod na deposito ng malalaking halaga sa account ni Lance. Lahat mula sa isang account na traceable kay Don Maximo. Nangalit ang bagang niya sa natuklasang panloloko ng kaibigan. Natigilan siya. Hindi mapagkakatiwalaan si Lance. Kailangan niyang ilipat ang taguan si Madam Rosie. Agad niyang kinuwang susi ng kotse at tumakbo palabas ng mansyon. Madilim at tahimik ang paligid ng safe house. Nakakapagtakang walang gwardya. Pumasok siya gamit ang spare key binigay doon ni Lance, ngunit ang datnan niya sa loob ay isang napakagulong kwarto. Mga nakabuwal na upuan, sirang gamit at wala ni isang tao. Rosie, Rosie, nandito ka ba? Sigaw niya habang kinuwang baril sa bewang. Walang sumasagot. Dali-dali niyang sinuyod ang bawat silid. Walang bakas na Madam Rosie. May dugo sa gilid ng lamesa, may natabong tubig sa sahig. Bumuo ng team si Jacob upang hanapin si Rosie at si Lance na hindi niya mahagilap. Bumalik siya sa mansyon, diretso sa minibar at nagbukas ng alak. Nagsalin siya sa baso at mabilis na tinungga. Ilang minuto na siyang tulala. Jacob, may problema ba? Ani Mika na makita siya. Sa halip na sumagot ay niyakap niya ito ng mahigpit. Buo ng pasya niyang ipagtapat kay Mika ang natuklasan. Mika, may kailangan ako sabihin sa'yo. Bago tayo tuluyang magsimulang muli, gusto kong malaman mo ang totoo. Napapakunot ang noon ng dalaga. Anong sasabihin mo? Bigla naman akong kinabahan. Masyado kang seryoso. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Mangako ka muna na kahit na anong mangyari, ay ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin. Tumango si Mika. Masyado na tayong madaming pinagdaanan. Madami na tayong pagsubok na nalagpasan. Sa tingin ko, wala tayong hindi kakayanin. Huminga siya ng malalim bago magsimula. Noon pa man, alam mo na hinahanap ko na kung sinong pumatay sa mami ko. Kaya nga pinilit kong maging pulis. Oo, natatandaan ko. May nalaman ako tungkol sa pagkamatay ng mami ko. Aniyang huminto. Anong nalaman mo? Nakilala mo na bang kriminal? Marahan siyang tumango. Oo, may witness na lumitaw at may sinasabi siyang pangalan. Sino daw? Matagal bago siya sumagot. Si Don Arturo Montero, ang daddy mong tinuturong pumatay sa mami ko. Natigilan si Mika. Hindi ito makagalaw. Tila nagdilim ang paningin sa narinig, agad nitong nilayong sarili sa kanya. Hindi. Hindi totoo yan, Jacob. Huwag mo sabihin yan. Hindi magagawa ni daddy ang pumatay. May ebidensya ako. Alam ko mahirap paniwalaan, Mika. Pero nagsalita na ang witness na si Madam Rosie. Siya ang kasama ng mommy ko ng araw na kidnapin nito. Maliwanag na itinuro siya ni Don Arturo. Umiling si Mika, namumong luha sa mata. Hindi ito makapaniwala.
Kinuha nito ang cellphone sa bulsa at dali-daling tinawagan ng ama. Ngunit ilang ulit na ring ay hindi pa rin ito sumasagot. Bakit hindi siya sumasagot? Anitong nanginginig ang labi. Dahan-dahan siya lumapit kay Mika upang aluin ito. Alam kong hindi mo kagad matatanggap. Hindi ko rin kayang paniwalaan nung una pero kailangan mong malaman ang totoo dahil hindi ko kayang magsinungaling sa'yo. Lalo na't ikakasal na tayo bukas. Lumuluha si Mika. Hinawakan itong dibdib na tila nawawalan ng hangin. Tinangka niya itong lapitan ngunit umiwas ang babae. Hindi totoo ang sinasabi mo. Siyang bumabalanse sa mga miyembro ng kapatiran mob na gumagawa ng masama. Imposible yan. Lumapit siya at niyakap si Mika kahit nanlalaban. Mika, nagdesisyon na ako. Tuloy ang kasal natin. Nakahanda ako magpatawad dahil mahal kita. Mahalaga kayo sa akin ni Nathaniel. Umiling si Mika. Hindi ganon kadali ang sinasabi mo. Paano tayo magsasama ng matiwasay kung masamang iniisip mo sa daddy ko? Mahigpit ang yakap niya habang pumapatak ang luha ni Mika sa balikat niya. Kakalimutan kong paghihiganti para sa kapayapaan at katahimikan ng pamilya natin. Nasa events place na sila Mika at Jacob para sa kasal. Sa isang silid, tahimik si Mika sa harap ng salamin habang inaayusan. Wala sa sarili. Sa kabilang kwarto naman ay nasa balkonahe si Jacob. Hawak ang singsing ngunit may mabigat ang damdamin. Pareha silang lito. Napansin niya si Jacob sa pintuan. Pumasok to sa loob at pinaalis na munang nag-aayos. Sigurado ka bang gusto mong ituloy? Maunawaan ko kung sakaling aatras ka, Mika. Sigurado kung gusto kitang makasama habang buhay. Walang makakapigil sa kasal natin. Biglang bumukas ng pinto. Pumasok si Don Arturo. Nagtamang paningin ng dalawang lalaki. Nahintakutan siya sa maaring maganap na kumprontasyon. Dad, aniyang sinalubong ang ama. Nakahandang umawat. Sa likod ng Don, naroon si Rosie. Kasama ko si Rosie upang tapusin ang lahat ng kasinungalingang sinimulan niya. Nagsinungaling ako kay Jacob. Lahat ng sinabi ko galing kay Don Maximo at Lance. Binayaran niya ako, tinakot. Gusto niyang maghiganti laban kay Don Arturo. Patawarin niyo ako. Nanginginig ang boses sa sabi ni Rosie. Tila nabunutan ng espada si dibdib si Jacob. Tumango si Don Arturo. Humarap sa binata. Hindi to galit, bagkus. Puno ng pangunawa. Hindi ako perpektong tao, Jacob. Pero hindi akong pumatay sa ina mo. Magkaibigan kami noon ni Don Maximo. Pero nang tumalikod siya sa batas at sa prinsipyo ko, tinuldukan kong samahan namin at yun ang hindi niya matanggap. Kaya heto tayo ngayon at biktima ng kanyang paghihiganti. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng pagdududa. Pinaniwala ko ni Lance. Ginamit niya si Rosie. Akala ko ay totoo ang sinabi nila. Anitong sising-sisi. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan at narito pa rin kayong dalawa sa araw ng kasal ninyo. Nagkatinginan sila ni Jacob. Pareho silang may luha, ngunit ngayon ay may kapayapaan sa puso. Lumapit siya kay Jacob at mahigpit itong iyakap. Jacob, tuloy ba ang kasal? Hindi ko pakakawalan ng pagkakataong maging Mrs. Cabral ka. Tumango siya. Sa likod nila masayang nagpalakpakan. Sina Don Arturo, Lola Mila, Mami Olivia, Gianna, Daddy William at Ligaya. Lumapit si Jacob at humingin ng tawad kay Don Arturo ni tinapikto sa balikat na may pagpapatawad. Sa loob ng isang madilim na kwarto, may mapanglaw na liwanag mula sa isang ilaw na nakasabit sa kisame. Nakaupo sila sa isang mesa. Hawak ang laptop at blueprint ng hotel. May mga nakalatag ng timers at wiring devices. Tumunog ang cellphone nito at sinagot ang tawag. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Ayoko ng palpak. Walang dapat makakahalata. Kapag narinig mong salitang, "You may now kiss the bride," yun ang signal. Pasabugin ng buong venue. Utos ni Don Maximo kay Lance. Boss, siguradong nandun ang pamilyang Cabral at pamilya ni Don Arturo. Perfect timing. Lahat sila sa isang lugar. Lahat ng may atraso sa akin ay mawawala. Isang makasaysayang pagsabog at ako ang wagi. Anitong humalakhak. Boss, ihanda mo ng malaking bonus. Dugo ang kabayaran ng pagtataksil at ako magiging tagapaghatid ng hustisyang hindi mo nakuha, Don Maximo. Nakangising sabi ni Lance. Tuluyang kasal, ang buong lugar ay tila isang panaginip. Puting rosas at eleganteng bulaklak ang nakapaligid sa altar. May ilaw na banayad at musika ng violin na lumilika ng isang payapang ambience.
Nakafocus ang lahat kina Mika at Jacob na magkaharap sa altar. Si Mika sa kanyang simple, ngunit eleganteng puting gown. Si Jacob sa black na tuxedo. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak habang ang pari ay nagsisimulang magsalita. Ngayong araw ay pinagkakalob natin ang ating mga puso't pangako sa isa't isa, sa harap ng Diyos at ng ating mga kaibigan. Tahimik ang lahat, sagradong sandaling yun. Sa likod ng ngiti ni Jacob, may isang bahagi sa kanyang isipan ng alerto, nagsusuri at nagmamasid. Kahit pa mahigpit at madaming security personnel, napansin niyang may 2 security staff na hindi naka-uniform ng maayos. Isa sa kanila, kanina pa sumisilip sa gilid ng bulwagan at tila palipat-lipat ng posisyon. Sumulyap siya sa paligid. May lalaki nakabihis waiter, nakakap at nakatagong muka. May headset na hindi parte ng kanilang security. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Bumalik siya ng tingin kay Mika na walang kaalam-alam sa tensyong nababanaag sa kanyang mga mata. Ngayon, bibigkasin natin ang inyong mga panata. Jacob, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Basta kasama kita, wala akong takot o kaba. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Kami ni Nathaniel, hindi ako tumigil sa pagmamahal ko sa'yo. Palagi ka sa puso ko magpakailanman. Tara, samahan mo ko. Kulayan natin ang mundo. Ani Mika, na lumuluha sa habang sinusot sa kanyang singsing. Nakangiti si Jacob ngunit bahagyang tumingin muli sa paligid. May nakita siyang lalaking dumaan sa hallway. Bitbit ang itim na bag. Labis ang kanyang takot para sa kanyang mag-ina at sa lahat ng taong nandoon. Mika, mahal na mahal kita. Walang makakapigil sa pag-iisang dibdib natin. Ikaw ang katahimikan ko sa magulong mundo. Ikaw ang tahanan ko. Habang buhay, ani Jacob na nagmamadaling ilagay sa daliri niyang wedding ring. Tumulong luha ni Mika. Ang mga bisita'y naantig, tahimik ang buong lugar. Maliban sa mahinang pagsinghot ng mga bisita mula sa mga upuan. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the... Hindi pa man natatapos ang huling linya na officiant. May maririnig na mahinang kaluskos sa likod na nagsasara ng pintuan ng bulwagan. Biglang napalitan ng ngiti sa mukha ni Jacob ng matinding tensyon, tila tumigil ang oras. Ang pandinig niya ay nakatuon sa isang tunog, isang click. Walang makakalabas sa lugar na ito ng buhay. Sigaw ng isang lalaking nagsara ng pinto mula sa labas. Lahat, get down! May bomba! Security, kumilos kayo! Ani Jacob sa malakas sa tinig. Niyakap niya si Mika si Nathaniel. Nilayo niyang mag-ina. Hawak-hawak ni Jacob si Mika. Nangangatog ang kanyang mga kamay, ngunit mariing niyakap niyang mag-ina. Anong nangyari? Bakit nagkakagulo? Ani Mika na mangiyak-iyak. Huwag kang mag-alala. Dito lang kayo. Hindi ako papayag na masirang araw natin, Mika. Nagsigawan ang mga tao. Ang mga security nagtakbuhan upang siguraduhin ang safety ng bawat isa. Nagkagulo sa loob at nagtipon ng mga tao sa isang sulok. Napansin niyang lalaki nakasuot pang waiter na tumatakbo palayo. Ang kamay nito ay may hawak na remote detonator. Stop him! Aniya sabay habol sa lalaki. Mabilis ang takbo nito, parang pamilyar to. Muntik itong madapat na laglag ang suot na sombrero. Si Lance. Lance, suminto ka! Ibigay mo ang remote! Hindi ka masamang tao! Hindi lumingon si Lance. Humahagibis to sa emergency stairs. Huwag kayong lalapit. Pipindutin ko ito. Sasabog tayong lahat. Alam kong hindi ikaw ito, Lance. Tigilan mo na ito. Pwede pa nating ayusin. Mag-usap tayo. Biglang huminto si Lance at tumarap sa kanya. Nanginginig ang katawan at hawak pa rin ang remote. Kailangan magawa kong utos para masecure ang future ng pamilya ko. Pasensya ka na, bro. Hindi naman ako kagaya mo na mula sa mayamang pamilya. Hindi natin dapat idamay ang mga inosenteng tao. Mag-usap tayo. Matagal ka ng alagad ng batas. Huwag mo sayangin ang tagal mo sa serbisyo. Kapag hindi ko to ginawa, ako ang malilintikan kay Don Maximo. Uubusin din yan lahi ko. Ibigay mo sa akin yan. Ligtas ka. Hindi kita pababayaan. Ibibigay ko sa iyong malaking pabuya. Makinig ka sa akin. Biglang may kaluskos. Mula sa gilid ay may putok ng baril. Lumingon si Jacob sa pinanggalingan ng bala. Mula ito kay Don Arturo. Tumama ang bala sa kamay ni Lance. Nahulog ang remote at gumulong sa sahig. Napasigaw si Lance, napaupot na pahawak sa kanyang duguang kamay. Dumating ang mga security at nilagyan ng posa si Lance. Habang si Jacob ay dinampot ang remote at sinigurong deactivated na ito.
Maya may dineklara ng ligtas ang lugar. Ang mga bisita'y dahan-dahang bumangon, nanginginig sa takot ngunit ligtas. Si Nathaniel, yakap-yakap ni Mika, ay tumakbo sa kanyang daddy. Yumuko si Jacob at kinargang anak, sabay halik sa noo nito. Niyakap niya ng mahigpit ang mag-ina. Nagmistulang pelikula ang lahat. Ang dapat sana na masayang kasalan ay napuno ng tensyon, kaba at takot. Ngunit matapos masigurong ligtas ng lahat, unti-unting bumalik ang normal ng takbo ng paligid. Ipinahayag ng security head na na-neutralize ng banta. Si Lance ay nasa kustodiya na ng mga pulis. Ligtas ang lahat. Safe na tayo. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Walang sino man ang makakahadlang sa ating kasal. Tumango si Mika, bakas pa din ng nerbiyos sa naganap na banta sa kanilang buhay. Tuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. Muli silang tumayo sa harap ng altar. Sa bisa ng aking kapangyarihan, ipinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Isang matamis, mahaba at makabuluhang halikang binigay nila sa isa't isa. Sa wakas, sa gitna ng lahat ng sakit, panganib at pagsubok, nagtali ng kanilang mga puso. Kompleto ng kanilang pamilya. Malamig ang simoy ng hangin at ang bawat sulok ng reception area ay may halakhakan, musika at halimuyak ng bulaklak. Sa gitna, masayang naghihiwa ng cake sina Jacob at Mika. Habang pinapalakpakan sila ng mga mahal sa buhay, kinikilig si Ligaya habang hawak ang kamay ni Kaden. Grabe, akala ko hindi na matutuloy ito. Pero tingnan mo naman sila, parang movie ang ganda ng kasal. Anitong lumapit sa bagong kasal, kasama nito ang asawa at si Lola Mila. Apo, pinagdarasal ko gabi-gabi na mabuo ng pamilya mo. Napakasaya kung masaksihan muli ang inyong pag-iisang dibdib. Ani Lola Mila. Lola Mila, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin mula sa simula. Ani Mika na naluluha. Apo, unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong ikaw ang tamang babae para kay Jacob. At hindi ako nagkamali. Tingnan mo naman at ikakasal kayong mulit may kasama ng Nathaniel. Nagyakap silang dalawa. Si Nathaniel ay abala sa photo booth kasama sina Gian at Mommy Olivia. Nakabowtie pa ito at masayang naglalaro ng confetti. Masayang tumakbo ito palapit sa kanila. Mommy, Daddy, super happy po ako. Anitong humalik sa pisngi nilang dalawa. Sa kabilang bahagi, si Don Arturo nakamasid at tinitiyak na ligtas ang lahat ng taong naroroon. Lumapit si Jacob kay Don Arturo. Maraming salamat po Don Arturo sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin at sa mag-ina ko. Kayo po ang naging tulay para magkalapit kaming muli ni Mika. Patawarin po ninyo ako kung nagduda ako sa inyo. Biktima ka rin ng katusuhan ni Don Maximo. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala kay Don Maximo. Sisiguraduhin kong magbabayad siya ng malaki sa ginawa niya. Hindi na siya makakalabas ng kulungan. Pati si Lance ay nakakulong na din at pinapahanda ko ng kaso. Titistigo si Rosie at hawak na siya ng mga pulis at nagbigay na ng statement. Justin Joy, akong bahala sa mga masasamang taong gustong manggulo. Wala silang puwang sa mundo. Tumango si Jacob, isang malalim ngunit payapang tagpo sa pagitan ng dalawang lalaking parehong nagmamahal. Samantala nilapitan ni Mika si Ryder. Congratulations Mika, masaya ko na masaya ka. Dahil kasama mo na ang taong pinakamamahal mo. Anitong nakangiti ngunit may lungkot sa mga mata. Salamat Ryder, isa kang mabuting kaibigan. One day, matatagpuan mo rin ang babaeng nilaan para sa'yo. Mukhang nakita ko na yon. Ayun no, anitong inuso si Gianna. Natatawang naiiling na lamang siya. Naiisip pa lamang niya ay disaster ng magiging relasyon ng dalawa. Nakita niya si Kian at kasama nitong babaeng gusto ng pamilyang mapangasawa nito. Congratulations, sabi ni Kian habang kiming ngumiti ang dalagang kasama. Salamat. Oh, buti at kasama mo si Luna, himig panunukso niya. Wala lang choice, nandito din ang parents ko at alam nilang hindi totoong girlfriend kita. Natatawang sabi nito. Well, sa ganyan din kami nagsimula. Ani Jacob mula sa likuran at ngayong gabi, isang espesyal na handog mula sa mag-asawa. Jacob and Mika, handa na ba kayong sumayaw na inyong first dance bilang mag-asawa? Tawag ng MC. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa gitna ay sumayaw silang dalawa. Dahan-dahan, magkayakap, hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang bawat tibok ng puso.
Kinabukasan sa kanilang honeymoon, makikitang malawak na dagat, mga coconut tree na sumasayaw sa hangin, at isang private villa na tanging silang dalawa lamang ang naroroon. Nakatayo si Mika sa veranda. Yumakap sa likod niya si Jacob at nagtanim ng halik sa kanyang leeg at balikat. Nakangiti siya habang nakatingin sa dagat. Sa wakas, dumating na din ang kapayapaan nating inaasam. Aniyang walang pagsidla ng tuwa. Oo nga napakasarap sa pakiramdam. Na-realize ko, ang daming nangyari bago tayo umabot dito. Parang ilang buhay ang dinaanan natin. Pero tayo pa rin sa huli, aniyang nangilid ang luha. Pero kahit sa ibang buhay o mundo, ikaw pa rin ang pipiliin ko, Mika. Hindi ko ma-imagine ang sarili na hindi ikaw ang kasama. Humarap at yumakap siya sa asawa. Kung sakaling may dumating mang pagsubok, nag-aalalang sabi niya, sabay tayong lalaban, basta wag kang bibitaw. Hindi kita pababayaan. Kayo ni Nathaniel at ang 10 pa nating magiging anak. Hinampas niyang braso ni Jacob at muling yumakap dito. Sa ilalim ng setting sun, sa pagitan ng kalangitan at karagatan, ay 2 pusong natagpuan ng kapayapaan sa isa't isa. Nakaramdam siya ng pagkahilo kaya napakapit siya sa asawa. Hey, okay ka lang? Namumutla ka. Anong nararamdaman mo? Parang sumama lang ang pakiramdam ko. At ewan ko ba? Gusto kong masok ka. Biglang tumakbo siya pabalik ng banyo at narinig ang pagsusuka. Sinundan siya kagad ni Jacob. Mika, hindi kaya buntis ka? Natigilan siya. Dahan-dahang lumabas ng banyo habang nagpupunas ng labi. Hindi pa ako dinadatnan last month. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Nagmamadaling lumabas si Jacob. Hintay mo ko dyan. Bibili ako ng pregnancy test. Bumili kagad siya ng 5 pregnancy test kits. Halatang kinakabahan si Jacob habang hawak ang plastic bag. Tahimik siya pero kitang-kita sa mata ang kombinasyon ng kaba at tuwa. Nakaupo siya sa gilid ng bathtub. Hawak ang test. Si Jacob nakatayo sa harap niya. Hawak ang isa pang test. Sabay silang naghihintay ng resulta matapos niyang maglagay ng sample sa lagayan. 2 linya. Aniyang hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Positive. Buntis ka? Tama hindi ba? Napatayo siya. Sabay tinakpan ng bibig. Pareho silang napaiyak sa saya. Yumakap si Jacob ng mahigpit sa kanya at tinalikan ng noo nito. Magkakaroon na tayo ng pangalawang baby. Napakasaya ko, Mika. Habang magkayakap sila, napatingin sila sa salamin at ngumiti. Isa itong bagong simula, hindi lang ang kanilang buhay bilang mag-asawa, kundi na pagdating ng bagong miyembro ng pamilya. Hinaplos si Jacob ang pipis pang tiyan, may ngiti sa labi. Hello baby, ako si Daddy. Kinagabihan, niyaya siya sa baba ni Jacob para sa isang romantic dinner sa dalampasigan. May violinist na tumutugtog sa tabi. May setup na intimate table for 2 sa ilalim ng mga fairy lights. May champagne, fresh seafoods, fruits and salads. Nagbuhos si Jacob ng wine sa baso nilang dalawa. Para sa bagong simula ng ating pagmamahalan, ani Jacob. At sa lahat ng paparating na haharapin natin na magkasama, sagot niya. Cheers! Sabay nilang sabi. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila sa dalampasigan. Kalma ang alon, umiihip ang malamig ng hangin. Kumakaway ang mga dahon ng niyog sa liwanag ng buwan. Ang mga yapak nila'y nagiiwan ng baka sa malamig at basang buhangin. Habang naglalakad sila, magkahawak ang mga kamay. Mika, hindi ko naisip na magmamahal ako ng ganito katindi. Alam mo ba, noon nawala kay para akong baliw sa paghahanap sa'yo. Kaso wala akong makitang bakas na iniwan mo. Hindi kita maalis sa puso't isip ko kahit nagalit ako. Kahit na lumayo ako, Jacob, tangi ikaw lamang ang lalaking iniibig ko. Noon at ngayon. Wala na akong ibang hihilingin pa. Buo na ako dahil magkasama na tayo. Huminto sila sa paglalakad. Tumingin sa langit pagkatapos ay sa isa't isa. Tila ba wala na silang ibang naririnig kundi tibok ng kanilang mga puso. Marahang inawakan ni Jacob ang baba niya at marahang itinaasa sa kadinampian ng masuyong halik. Pangako, ano man ang mangyari sa hinaharap, pipiliin pa rin kita araw-araw, ani Jacob ng saglit nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Pangako rin na paulit-ulit akong lalaban para sa'yo. Mananatili akong kakampi mo hanggang sa dulo. Hindi kita iiwan.
Sa ilalim ng buwan at bituin ay muling naglapat ang kanilang mga labi, tanda ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang halik na puno ng pag-ibig at pangakong walang hanggan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.